Po tayo pa magsipunan. Praise the Lord. Praise God. Once again, sa Diyos ang lahat ng papuri, sa Diyos ang lahat ng pasasalamat. Amen? So thank you, Brother Lance, for the reading of God's Word. Tunay nga po na tayo po ngayon ay dadako sa pinakamahalagang bahagi po ng ating pagsamba. Lagi ko po sinasabi, ang worship po is a two-way communication. Ang pagsamba natin sa Diyos, ang pag-awit natin, ang pananalangin natin, this is how we communicate to God. Na sumasabi natin sa Panginoon ang ating puso, ang ating pananampalataya, ang ating pagkilala sa Kanya. And another communication is, si Lord naman ang namusap sa atin. Sa paanong paraan? Through the message of God's Word. Kaya two-way communication. Hindi pwedeng maawit lang tayo sa Panginoon, hindi pwedeng nananalangin lang tayo sa Panginoon, pero wala tayong natatanggap na message ni Lord sa atin. Kaya, worship is a two-way communication. We talk to God, and now is the time that the Lord wants to talk to us. Amen po ba? Gusto ni Lord na mangusap sa atin. Kaya naman, sabi mo sa atin mo, oras nito ni Lord ha. Walang tulugan, walang chismisan, lahat. Walang tulugan, walang chismisan, walang iba ang focus. Kasi ito naman yung time na si Lord naman ang mamungusap sa atin. Amen po ba? Kaya ang message po natin sa araw na ito is the kingdom of God in us. Last Sunday, we talk about, sabi ni Lord, in order for us to receive the kingdom of God, kailangan patuloy tayong mag-surrender, magsuko, mag-repent sa Kanya. So, naunawaan natin na mahalaga na isinusuko natin ang ating buhay sa Panginoon sapagkat hindi niya nais na tayo mapahamak, hindi niya nais na tayo ipahiya. Ang nais lamang niya pagharian tayo. Kaya naman, para mas maunawaan po natin yung mensahe ng Kingdom of God or paghahari ng Diyos, ito po yung nagiging topic ko for this month. Yung patungkol sa kung paano ba talaga tunay nating mararanasan o darating sa atin yung kaharian ng Diyos. Amen mo ba? Tayo po natin manalangin. Ama namin sa langit, maraming pong salamat sapagkat muli kami nagkatipon-tipon. Binigyan niyo po kami ng kalakasan. Binigyan ng sa panibagong buhay. Salamat po dahil muling narito ang bawat isa. Dahil nauunawaan namin ang kahalagahan ng araw na ito. Upang patuloy na sama-sama kaming magpuri, magpasalamat sa iyo pong kabutihan sa amin. Kaya naman, aming Diyos, sa mga oras po na ito, pangunahan niyo po kami. Kayo po ang mangusap sa amin. Buksan po ninyo ang aming puso at isipan sa aming pagbubulay ng iyong salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa aming pagtanggap ng iyong salita, pagkaroon ang puso namin ng pagpapakumbaba na handang magpasako sa iyong kalooban. Pagkaroon kami, Panginoon, ng hangarin, paghahangad na mga salita mo ay talagang manahan sa aming mga puso. Panginoon, sa mensahe ngayon na patungkol sa iyong paghahari, dalangin po namin sa mensaheng ito, mas maranasan namin ang paghahari mo, mas maranasan namin ang presensya mo, mas maranasan namin ang iyong pagpapalat biyaya sa amin bilang hari ng aming buhay. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Palapakan natin si Lord. Sumainyo ang kapayapaan, sumainyo lahat ang kagalakan sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Dahil ang paghahari ng Diyos, dala-dala nito sa atin ay kapayapaan, kagalakan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ngayon naman po, I want you to understand na ano po bang pangahulugan ng Panginoong Jesus dito nung sinabi niya in Lucas chapter 17 verse 21 na minsan tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Nagtatanong sila. Because ang thinking nila during that time
is kung sinasabi yung tinuturo ni Jesus na Kingdom of God, ang iniisip nila yung visible kingdom na kung saan magtatayo ng isang kingdom, visible, makikita yung kaharian, may nasasakupan, parang government, may nasasakupan, may lugar ng kaharian. So yung naiisip nila. Kailan yung sinasabi mong tinuturo mong paghahari ng Diyos? Saan namin makikita yung kaharian? So visible. Political ang nakikita nila. Pero iba yung sinasabi ni Jesus dito na Kingdom of God. It is a spiritual. Darating yung spiritual. Darating yung Kingdom of God na hindi nakikita. Kaya sabi dito, sumagot siya, hindi magsisimula ang paghahari ng Diyos na may nakikita ang palatandaan. Hindi niya makikita sa inyong mga mata yung kaharian ng Diyos. Ang tanging makakasumpong lang ng kaharian ng Diyos makakakita ay sino? Sabi niya, hindi nila masasabi, tignan ninyo at narito o naroon, sapagkat masdan ninyo, ang paghahari ng Diyos ay nakanin daw, ay nasa inyo. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, at tinutukoy ng kaharian ng Diyos dito, hindi makikita dito sa mundong ito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasaan? Nasa puso ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon! Kaya akala ng mga Pariseo, ang tinutukoy ni Jesus na darating ang kaharian ng Diyos, akala nila yung visible kingdom. May building, may palasyo, mayroong nasasakupan. Hindi yun. Hindi nila nauunawaan ang sinasabi na dumarating na ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin yun, dahil bumaba si Kristo sa mundong ito, dumarating na ang hari ng kalangitan upang maghari sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Ginawa po natin? Kaya sabi niya, hindi niyo makikita ang kaharian ng Diyos sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa inyo, nasa puso ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Yun yung konteksto ng Luke chapter 17. At pag-uusapan po natin, para mas magdubos po natin maunawaan ang mensahe ng Panginoon. So, totoo naman na hindi man meron talagang visible na pagkaharian ng Diyos na makikita natin, pero hindi pa sa panahon ito. Bakit? Hindi sa mundong ito makikita natin yung talagang visible na Kingdom of God. Nakikita ng ating mata. Hindi pa ngayon. Bakit po? Nangako si God na merong i-establish siya na new heaven and earth pagdating ng panahon. Ibig sabihin, makikita natin ang isang puno ng kagalakan at kalwalhatian na kaharian na kung saan lahat ng mga naligtas, lahat ng mga saved believers ay mananahan doon kasama ang Panginoon. Makikita natin yun, pero hindi pa sa panahon ito. Darating ang araw na makikita natin ang mukhaan ng Diyos. No? Ibig sabihin, meron talaga kaharian na makikita natin ng ating mga mata. Pero tinutukoy ni Jesus dito, hindi yun yung kaharian na visible kasi hindi pa yun yung panahon. Pero darating yung time, makikita natin na talagang makakarating tayo doon sa tunay na kaharian na nakikita ng mga ating mga mata. Nagungahan po ninyo? Na kung saan nandun tayo mga nanampalataya sa Diyos, kasama ang Diyos, nakikita na natin siya mukhaan. Hello? Gusto niyo po ba yan? Gusto niyo po ba makarating doon sa kaharian na itatatag ng Diyos, na makikita natin talaga na visible sa ating mga mata. Pero dun sa panahon na yun, kasama natin ng Diyos, nakikita na natin siya mukhaan. Hello? Amen po ba? Bakit po kailangan mag-establish si God ng new heaven and earth? Ano ba mangyayari sa mundo nito? 2 Peter chapter 3 verse 10. Ngunit darating ang araw ng Panginoon tulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Maglalaw ang kalangitan, kasabay ng isang malakas na tunog, tutupukin ng apoy ang sangkap sa kalangitan at ang lupa, at ang lahat ay naroon ay masusunog. Darating po ang time, itong mundong ito ay babaguhin ng Panginoon. Itong mundong ito ay mawawasak. Itong mundong ito ay maglalaho sapagkat papalitan ng Diyos ng isang panibagong langit at lupa. Amen. Na kung saan ang mananahan na lamang, ang mga titira na lamang, ang mananahan na lang doon at makakaranas na lang doon, yung mga naligtas dahil sa kanilang pananampalataya. Napakan natin sila. Pero dahil wala pa ito, hindi pa natin ito makikita kasi nandito pa tayo sa mundong ito na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Yung sinasabi po ni Jesus dito na kaharian ng Diyos,
Even before the new heaven and the new earth, bago pa man dumating itong itatagad niyang bagong langit at lupa, New Jerusalem, no? The kingdom of God is already present. Nandiyan na ang kingdom of God. Bagamat hindi pa natin nakikita visible. Bakit po? Because God already reigns. Naghahari ang Diyos. Saan? Yung kanyang paghahari ay nasa puso na ng mga taong sumampalataya. Hindi man natin makikita ngayon, Lord, nasan ba yung kaharian mo? Gusto namin makita. Ay, hindi pa panahon. Pero kahit hindi pa nakikita, yung paghahari ko, nandyan na. Nasa inyo na. Ano pa niya? Hindi na kailangan na makita natin na isang kaharian, papatunayan na naghahari na ang Diyos. Ang totoo, hindi pa man tayo dumarating doon sa kaharian na yun na pinangako ng Diyos. Naghahari na siya. Present na yung paghahari niya. Nasa iyo. Sabi mo sa tayo mo, sumasayo na kapatid. Ang paghahari ng Diyos. Amen? Okay. So, ngayon naunawaan natin na yung kingdom of God na tinuturo ni Kristo ay yung spiritual na paghahari niya sa buhay natin ang kanyang tinutukoy. Anong matututunan natin sa araw na ito? Mga kapatid, ang paghahari ng Diyos, ibig sabihin, the kingdom of God means God's rule and authority in our lives. Makikita po natin sa buhay ng isang tao kung tunay siya sumasampalataya, kung tunay ng kapaghahari ng Diyos ay sumasa kanya, ay kung paano siya pinangungunahan ng Panginoon. Hello? Kung paano niya isinasailalim ang kanyang buhay sa kalooban ng Panginoon. Bakit po? Kasi kung ang isang tao, nasa kanya na ang paghahari ng Diyos, ang hinahanap niya sa kanyang buhay, yung pangunguna ng Panginoon. Amen? Nakikita mo kung paano niya hinahanap sa kanyang buhay na siya'y paghariri ng Diyos, hinahanap niya sa kanyang buhay kung paano siya pangunahan ng mga katuruan, ng mga aral ng Panginoon. Kapag ganun na ang buhay ng isang tao, ibig sabihin niya, dumating na ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi kung hindi dumarating ang paghahari ng Diyos sa buhay ng isang tao, ibang nanaisin niya. Nandyan ang kayamanan, nandyan ang katanyagan, nandyan ang kapangyarihan. Kaya ang mga tao po ay hindi po makontento sa kung anong bagay na meron sila. Sapagkat iba ang naghahari sa kanila. Pero kapag ang isang tao ay dumating na sa kanila ang paghahari ng Diyos, ang hinahanap niyan, yung pangunguna ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang hinahanap niyan, yung aral ng Panginoon. Ang hinahanap niyan, yung salita ng Panginoon, nagabayan siya. Why? Because the kingdom of God is already in his heart or her. Amen po ba? Kaya mapalad kayo. Bakit nyo hinahanap si Jesus? Bakit nyo hinahanap ang salita ng Panginoon? Bakit nyo hinahanap ang kanyang kalooban? Why? Kasi hahanapin nyo talaga yan. Kasi iba na ang nakaupo sa trono ng inyong puso. Siya na. Kaya ang hahanapin nyo na ang mga bagay patungkol sa Kanya. Kasi ang kingdom of God na naghahari sa inyong puso ay yung kaharian niya na. Amen po ba? Kaya hinahanap-hanap nyo na yung paghahari niya. Hinahanap-hanap nyo na yung salita niya. Yun yung tunay na nasa Kanya na ang kingdom of God. Kaya salamat sa Panginoon. Kasi we know now how to seek first the kingdom of God and His righteousness. Palapakan natin ang Panginoon. At ang pangako naman ng Diyos, dahil nasa atin na ang kingdom of God, patunay yun, hinahanap-hanap na natin ang presence ni Lord, hinahanap-hanap na natin ang salita ni Lord. Ano naman ang blessing Lord sa atin? Ang sabi niya, all these things will be given unto you. Ang konteksto niya, mayroong mga nag-aalala sa kanilang mga pangangailangan. Pero sabi ni Lord sa kanila, huwag kayong mag-alala sa inyong mga pangangailangan. Unahin niyong hanapin ang aking paghahari at ang aking katwiran. Lahat ng bagay na yan, ibibigay ko sa inyo, itadagdag ko sa inyo. Kaya pag naghahari na si God sa buhay ninyo, ang hinahanap niyo na presensya niya, hinahanap niyo na salita niya, huwag na kayong mag-alala sa mga pangangailangan niyo. Ang Diyos naman ang bahala doon. Kaya sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Lahat ng bagay na pangangailangan nyo, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Bakit? Kasi pinag-aaharian na kayo ng Diyos. Siya na ang bahala sa lahat ng aspeto ng inyong buhay.
When we seek first the kingdom of God and His righteousness, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Kaya ang hanapin mo, presence niya. Sabi ko sa atin, kaya ang hanapin mo, presence niya. Ang hanapin mo, salita niya. Siya na ang bahala sa lahat. Yun lang ang gagawin mo. Hanapin mo siya, hanapin mo salita niya. Si Lord na ang bahala magpala ng iyong buhay. Natutuwa ako nung Sunday, nagkaroon ako ng time na makapagkwentuhan kami ng aking brother, Tito Dex. Naalala ko lang bigla. Kwentuhan kami kung ano yung mga experiences niya in life. Pero praise be to God, dahil despite of his experiences, hindi nagkulang si Lord sa kanya. Nagkaroon siya ng maayos na family. Sabi, nakikita na si Lord sa buhay po natin. Basta magtiwala tayo, basta hanapin natin siya, lahat ng bagay sa buhay natin, aayusin ng Panginoon. Nga lang, hindi alam ng tao kung kanino sila lalapit. Hindi alam ng tao kung kanino sila magtitiwala. But when you seek first the presence of the Lord, when you seek first the word of the Lord in your life, si Lord po ang magtatayo sa iyo. Si Lord ang mag-aangat sa iyo. Si Lord ang magpapala sa iyo. Amen po? Kaya lahat ng mga na-experience natin na gano'n sa buhay natin, nung nakilala natin ang Panginoon, ang Diyos ang may gawa ng bakit na natili tayo matatal, nagtagumpay sa kabila ng lahat. Hindi tayo iniwan. Amen po? Palalaman natin si Lord. Kaya ang kingdom of God, ito yung presence na nangunguna, presence ni Lord na nangunguna sa atin. Amen po ba? Second, the kingdom of God begins in the heart of those who believe. Ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa puso ng isang tao kapag siya ay tunay na mananampalataya. Kaya sabi ng John chapter 3 verse 3, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Kailangan ng tao mag-born again. Ang sabi ng iba, ano yan? Bagong religion naman yan eh. Di ba, ewan ko, naririnig niyo ba? Pag sinabing born again, bagong religion? No! Iibahin ko po yung pangunawa ninyo. Pag sinabing born again, yan ay word of God, hindi yan bagong religion. Ang sabi ng salita ng Diyos, maliban na ang isang tao ay maipanganak ng muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So paano tayo may papanganak muli? Paano tayo may papanganak muli? Pagsisihan natin ating mga kasalanan para yung lumang pagkatao natin ay, palitan ng Panginoon ng isang panibagong buhay na siya na ang naghahari sa atin. Dati pinaghaharian tayo ng ating sarili, dati pinaghaharian tayo ng kasalanan, pero dahil itong lahat ay sinuko natin sa Panginoon, handa tayong bigyan ng Panginoon ng isang bagong buhay. Amen? Amen. Na si Lord na ang naghahari sa atin. Kaya sabi, maliban na ang isang tao ay maipanganak ng muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sabihin, maliban na isang tao ay iwanan ang kanyang lumang buhay upang tumanggap ng isang panibagong buhay kay Kristo, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Iniwan niyo na po ba ang dati niyang buhay? Upang makamit ang bagong buhay na alok ng Panginoong Jesus? Ngayon, nabubuhay na tayo sa panibagong buhay na binigay ng Panginoon. Amen. That's why the kingdom of God is already in us. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 13, for He has rescued us from the dominion of darkness. Saan daw tayo niligtas ng Panginoon? Sa kadiliman. At dinala niya tayo sa kanyang paghahari, sa paghahari ng kanyang anak na kanyang minamahal. Dinala tayo ng Diyos Ama sa paghahari ng kanyang anak na si Jesus upang maialis tayo sa kadiliman. Amen. Kaya ang lahat ng mga sumampalataya kay Kristo ay inalis na doon sa kadiliman. Inilagay na sa kingdom of God. Amen! Napakan natin si Lord. Inilagay na sa paghahari ng Jesus. Kaya ang lahat ng mga sumampalataya, lahat ng mga naniwala kay Jesus, dumating na ang kingdom of God sa puso nila. Nandito na sa kanila. Amen? Next. When God reigns in us, our life begins to change. Kapag ang Diyos na po ang naghari sa iyo, doon na po nagsisimula ang pagbabago ng buhay mo. Maliban po na makilala mo si Jesus sa iyong buhay at magsimula siya pang maghari sa iyo, hindi magbabago ang buhay mo.
Because sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang dati niyang pagkatao, siya'y binago na. Kaya pag ikay nakipag-isa na kay Kristo, wala na raw ang lumang mong pagkatao, ikay binago na lang Diyos. Amen? Kanina nag-usap kami ni Ate Aika. I told him about the story, the past life. Sabi ko, praise be to God, kung wala ang grace ni Lord, baka naratili tayo sa ganung buhay. Amen? Pero yung naranasan nating makilala, nagpakilala ang Panginoon sa atin, hinayaan niyang makilala natin siya, hinayaan niyang bigyan tayo ng pagkakataon na matanggap siya sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Doon nagsimula ang malaking pagbabago sa ating buhay, sa kanyang buhay, sa ating buhay. Amen? Bakit? Ezekiel chapter 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Amen. Kung ang dati naghahari sa inyo, espiritu ng kasalanan, espiritu ng kasinungalingan, espiritu ng galit, espiritu ng kawalang yaan, kabalastugan, espiritu ng kung ano mga masamang espiritu na sumasa atin, namumuna sa atin. Pero sabi ng Ezekiel, dahil ngayon ay naranasan niyo ng paghahari ng Diyos, I will give you a new heart. I will give you a new spirit in you. Yung espiritu na meron ka ay yung Holy Spirit na namumuna na sa iyo. Amen. Amen? Kaya wala na yung dating mga espiritu na kung ano espiritu ang sumpa sa atin na nagtutulak sa atin sa kasalanan. Pero ngayon naman, punong-puno tayo ng espiritu ni Lord na namumuna sa atin. Kaya naman, may tunay na pagbabagong nagaganap sa ating mga puso. Amen po ba? Amen. Kaya nakilala niyo ba ang Panginoon? Nakikita niyo ba ang pagbabago sa inyong buhay? Yes, because hindi natin kaya magbago sa ating mga sarili malibang tayo ay na kay Kristo. Amen po ba? Pero nung nakilala natin, naranasan natin ang paghahari ng Panginoon, doon nagsimula yung pagbabago sa buhay natin. And our life will never be the same again. Amen po? Praise God. And verse 4, kung ang paghahari daw ng Diyos ay nasa atin, ibig sabihin yun, mas nagkakaroon ka daw ng joy to submit to God. Kapag alam mo pinaghaharian ka na ng Diyos, pag alam mo ang kaharian ng Diyos, naranasan mo na, ano daw makikita mo sa isang tao? Makikita mo sa kanya kung paano na siya lumalagok sa pagpapasakop niya sa Diyos. Amen. Kaya sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ang siyang maliligtas, makapasok sa kaharian ng langit, kundi ang sino lang gumaganap sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Maraming magsasabi sa huling panahon, kilala ko si Jesus. Maraming magsasabi sa huling panahon, kilala ko si Lord. Pero ang sabi ng Panginoon, makikilala mo ang tunay na makakapasok sa kaharian ng Diyos at may paghahari ng Diyos kung ang isang tao ay ginaganap niya ang kalooban ng kanyang Amang nasa langit. Yung sumusunod, naglilingkod. Amen po ba? Yun yung tunay na talagang naranasan ang paghahari ng Diyos at makakapasok doon sa hinihintay nating visible kingdom pagdating ng panahon. Amen? Kaya maliwanag, hindi lahat ng tumatawag, hindi lahat ng sasabi, kilala niya si Lord, ay makapasok. Dahil ang tunay, naranasan ang paghahari ng Diyos, natuto siyang magpasakop sa Panginoon. Kasi si Lord nandito, buhay, naghahari sa puso. Amen? At sabi ng James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God. Magpasakop kayo saan daw? Sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Every time na tayo nagpapasakop sa Diyos, ang dyablo lumalayo, natatakot. Takot ang dyablo sa mga anak ng Diyos. Bakit? Hindi nila kaya yan. Bakit? Kasi si Jesus po, sa pangalan pala ng Panginoon, takot na yung mga yan. Eh naghahari pa sa atin si Kristo, takot ang mga yan. Bakit lamang hinahayaan natin na magwagi sila? Bakit? Kasi hindi natin hinahayaan magwagi sa anumang kahinaan na meron tayo. Pero habang sinisikap natin magwagi sa mga kahinaan na meron tayo,
Habang sinisikap natin magwagi sa anumang mga gawa ng kaaway sa magitan ng ating patuloy na pananampalataya kay Jesus, patuloy na pagpapatuloy kay Jesus Christ, na pagtatagumpayan natin anumang gawa ng kaaway. Bakit? Dahil si Lord ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan at lakas mapagtagumpayan ang anumang pagsubok natin sa buhay. Amen po ba? Kaya, kung tunay po na tayo po ay nakaranas na ng paghahari ng Diyos, dapat nag-grow ka na sa patuloy na pagpapasakot mo sa Kanya. Kamusta po ang patuloy natin pagpapasakot kay Lord? Nag-grow po ba? Amen. Parang kokon. Amen po ba? Amen. Amen. Lahat tayo. Be confident. Kasi maliwanag sa atin na nung tinanggap mo si Lord, dumating na yung paghahari niya sa buhay. Amen po? 5, the kingdom of God transform our character and behavior. Yung dumating sa iyo ang paghahari ng Diyos, ganito ka dati. Kung ano gusto ko, siyang masusunod. Sarili ko to eh. Walang makakabasag sa prinsipyo ko. Tama po ba? Ito na ako. Hindi nyo na ako kayang baguhin. Ito na ako. Ang hinakong pakilamang pa, ito na ako. Nakakalakihan ko na to eh. Ganun ang pananaw ng isang tao. Pero nung dumating sa kanya yung paghahari ng Diyos, naghari na sa kanya ang Diyos, sa Panginoon Jesus, nagbago yung kanyang behavior. Ang sinasabi niya na ngayon, in Galatians 2:20, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Kung nabubuhay man ako, si Jesus na ang nabubuhay sa akin. Amen. Ano pa natin sila? Totoo ba yun? Dati dumating din ako sa ganung faith eh. Eh, doon ako masaya. Hindi ba sabi, sundin mo ang puso mo sa masaya? Pero hindi lahat ng sinasabi ng puso, tama. Tama ko ba? May tama ako. So, hindi lahat ng sinasabi ng puso tama. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun yung tama. Kaya, sabi ko sa sarili ko, eh, hindi naman ako masaya. Wala naman silang gagawa. Pero I realized, binago ni Lord yung behavior ko. Binago ni Lord yung principle ko, yung character ko. Purihin ng Diyos. Hindi ako perfecto, pero alam kong binabago ng Diyos yung aking prinsipyo sa buhay. Bakit? Ngayon nasasabi ko na, kung ako may nabubuhay, ayoko mabuhay sa sarili ko lamang. Sarili ko kaisipan, sarili ko magustuhan. Kasi alam ko, hindi ako perfecto. Baka ang gusto ko, mamaya kasalanan pala. Pero sabi ko, kung ako may mabuhay, ang nawa si Jesus na po ang mabuhay sa akin. Amen? Kundi ang maging kaisipan ko, maging damdamin ko, maging mga choices ko sa buhay, nawa lahat ng ito pangunahan ng Panginoong Yesu Cristo. Palapakan natin si Lord. Amen po? Then, 6, the kingdom of God produces righteousness, peace, and joy. Marami sinasabi ng iba, siguro sila lang anak ng Diyos kasi ang ganda ng sasakyan nila. Siguro anak sila ng Diyos kasi ang ganda ng bahay nila. Siguro anak lang sila ng Diyos kasi kahit anong kainin nila, kahit anong gusto nilang kainin, kahit pamahalin pa, nakakain nila. Siguro sila lang yung anak ng Diyos. Tama mo ba? Siguro sila anak ng Diyos kasi bakit hindi sila nakukulang sa pera? Siguro sila lang mahal ng Diyos. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ang paghahari ng Diyos sa atin is not about eating, it's not about drinking, it's not about physical desires, or it's not about physical things or material things. Ang paghahari ng Diyos, kapag ikaw ay lumalakad sa katwiran, kapayapaan, kagalakan, anak ka ng Diyos. Bakit? Ano mang kalagayan mo, nagiging matuwid ka? Ano mang kalagayan mo, puno ka ng kapayapaan? Ano mang kagalakan mo, ano mang kalagayan mo, puno-puno ka ng kagalakan? Ibig sabihin nyo, tunay kang anak ng Diyos. Hindi ka tunay, hindi mo masasabing anak ka ng Diyos dahil mayaman ka. Hindi mo masasabing anak ka ng Diyos dahil puno-puno ka ng gitong bagay. Puno-puno, marami ka nakakain, lahat ng gusto mo nakakain mo, nabibili mo, lahat ng bagay meron ka. Yun lang ba ang pagiging anak ng Diyos kapag sagana ka sa mga bagay mo? Ang masasabi ko doon na isang tao pinag-aharian kapag punong-puno yan ng righteousness, yung heart niya, punong-puno ng peace yung heart niya, punong-puno ng joy yung heart niya, dahil sa gabay ng banal na Espiritu sa buhay niya. Yun, doon mo makikita na talaga ang paghahari ng Diyos ay sumasa atin. Dahil kahit anong kalagayan, sabi mo sa katay mo, kahit anong kalagayan, ay pinipili mo ang katuwiran, puno ka ng kapayapaan, puno ka ng kagalakan,
Yan ang mahalaga. Because for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Palapakan natin sila. Eh ano ngayon, kung malunggay ang ulam ko, salamat pa rin. Kasi masaya ako, hindi ako pinagkulang ng Lord sa araw na to. Amin mo ba? Eh ano ngayon, kung may pinagdadaanan kaming pamilya, kung may nagkasakit sa pamilya, ang mahalaga, sinasamahan kami ng Panginoon sa dumating na pagsubok na ito. May pagtitiwala tayo, may payapaan tayo, may joy tayo, anong sitwasyon, yun yung mahalaga. Yun yung tunay na paghahari ng Diyos sa buhay natin. Amen? Praise God. 7, the kingdom of God influences how we live. Kapag daw dumating na sa atin ang paghahari ng Diyos, nai-influensyahan ng paghahari ng Diyos yung ating pamumuhay. Bakit? Matthew 5:16, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Nung dumating na sa iyo ang paghahari ng Diyos, na-influensyahan daw ang pamumuhay mo, ano na ang nagiging buhay mo? Nagiging ilaw ka daw. Nagliliwanag ka daw sa ibang mga tao. Bakit? Kasi nakikita nila kung paano ka gumawa ng mabuti. Kaya kung alam mong nasa iyo na ang paghahari ng Diyos, ginagawa mo kung anong mabuti, hindi lang para sa sarili mo, lalong higit para sa kapwa mo. Bakit? Kasi gusto mong maluwalhati ang Diyos, kaya gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa para maging ilaw ka para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Kaya ang mga nakaranas na ng paghahari ng Diyos, ang gusto niyan, magsilbi silang ilaw sa mundo ito. Amen. Sa paano para sila nagliliwanag? Sa patuloy na paggawa nila ng mabuti. Amen ba? Amen. Naalala ko sabi nun ni Jesus Christ sa Bible. Yun nga lang daw na kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ang siyang ginawa mo na rin para sa akin. Amen po ba? So, ibig sabihin, lahat ng mga pinipili mong gumawa ng mabuti, ano man yung ginawa mo sa kapwa mo na mabuti, lahat ng yan ay nakalista sa langit bilang iyong gantimpala. Bakit? Dahil nung panahon na yon, naging ilaw ka ng mga taong ito. Nagliwanag ka sa kanila. Para sino ang may taas? Si Jesus sa iyong buhay. Amen po? Kaya piliin natin laging maging ilaw ng mundong ito. Piliin natin gumawa ng mabuti sa mundong ito para magliwanag tayo mga Kristiyano. Magliwanag tayo mga mananampalataya ni Kristo. Dahil ang gusto nating mapupurihan, bakit natin ginagawa mga ito? Si Lord, ang Diyos natin, ang Panginoon natin. Para siya ang mapupurihan, kaya ginagawa natin ang anumang mabuti sa lahat ng natin. Amen po ba? Darating yung time, hindi man tayo humingi ng kapalit sa mga ginagawa natin. Pero darating ang time, yung small things na ginawa mo sa kapwa mo, yung pala ay para sa kanila. Malaking bagay yun. At ikaw ang ginamit ng instrumento ng Panginoon para sa kanila. Amin po ba? Kaya huwag natin ipagkakalit ang kabutihan. Bakit? Doon tayo mag-iilaw para kay Kristo. Amen po? Kaya naman, ini-influensyahan tayo dapat ang pag-aaral. Tayo talaga yung pinag-aarian ng Diyos na i-influensyahan ito ang ating pamumuhay. Amen po? Kaya, sa pagtatapos po ng ating mensahe, sa araw na ito, pag sinabing ang paghahari ng Diyos ay sumasa atin, ibig sabihin, si Lord na ang namumuna sa atin. Hindi na sarili natin, kundi yung salita niya na, yung authority niya na ang namumuna sa atin. When you say kingdom of God, ibig sabihin nun, pinanganak ka ng muli. The old life has gone, the new life has come. Hello? And when you say kingdom of God, ibig sabihin nun, pag dumating na sa iyo ang paghahari ng Diyos, nagbago na ang puso, nagbago na ang character, nagbago na ang action, dahil ang ginagawa niya na lahat, ang kanyang heart, ang kanyang character, ang kanyang action, ay si Lord na ang naging center nito. Amen po ba? At pag sinabing dumating na sa atin ang paghahari ng Diyos, patuloy na tayo nagpapasakop at namumuhay ayon sa kanyang kalooban.
doon mo makikita na talagang the kingdom of God has come, dumating na sa buhay ng bawat isa. Amen. Amen? Para sa ganon, dito pa lang sa lupa, naghahari na ang Diyos. Darating naman ang panahon, paroroon tayo sa tunay na kaharian na makikita ng ating mga mata na ang Diyos naman ang makikita natin na mukhaan at makakasama natin sa walang hanggan. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon, purihin ng Diyos, malapakan natin ang Panginoon. Wala po may pagmamalaki, wala akong may pagmamalaki sa Panginoon, pero nawa ang panalangin ko, Lord, sa aking po mga naipahayag, sa aking mga naipaliwanag, dalayan ko po, ang tanging ang Panginoon Diyos, ang marinig ninyo sa inyong mga puso. Ang Diyos ang magpaunawa, ang Diyos ang magbigay ng linaw sa inyo na mahalaga na tayo ay makaranas na tayo po ay na maranasan natin ang paghahari po ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Tayo po nalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Tunay nga po, Panginoon, na napakahalaga ang mensahe mo sa amin. Na pinaunawa niyo po sa amin na ang kaharian mo, Panginoon Diyos, ay nangyayari na. Dumating na. At hindi po ito physical na kaharian, kundi ito yung kaharian mo sa puso ng mga taong sumasampalataya. At salamat po, Panginoon, dahil kasama po ang puso namin na naging bahagi ng iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, dahil mula sa kadiliman, kami po ay inyong iniligtas at dinala sa paghahari ng iyong anak na si Jesus. Kaya salamat po sa mga bagay ito na amin natutunan. Kaya naman dahil nasa amin na ang iyong paghahari, alam namin, Panginoon, na bawat isa ay patuloy na magnanais na maranasan lagi ang iyong pangunguna sa kanilang buhay. Papangunahan ng iyong mga salita lagi ang buhay na. Alam namin dahil nasa amin ang iyong paghahari, alam namin binigyan mo na kami ng isang panibagong puso. Binigyan mo na kami ng isang panibagong buhay na amin po patuloy na isa sa pamuhay at upang maiwanan na ang aming mga lumang pagkatao. At ikaw na po ang tuluyang maghari sa panibagong buhay na ito, Panginoon. At dahil nasa amin na rin po ang iyong paghahari, maraming pong salamat. Sapagkat ginagawa mo kaming ilaw sa mundong ito. Na kung saan ginagamit mo ang aming buhay upang magdala ng kabutihan sa mundong ito. Dahil ikaw na ang naghahari sa amin. At alam po namin, Panginoon, dahil nasa amin na ang iyong paghahari, alam namin pupunuin mo kami ng katwiran, ng kapayapaan, ng kagalakan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kaya salamat po, Panginoon, sa biyaya ng iyong paghahari sa amin. Dalangin naman po namin, Panginoon, na patuloy mo kami pagharian hanggang sa iyong muling pagbabalik, magtagumpay kami, Panginoon. Dahil hindi mo kami iniwan, hindi binabayaan. Dalangin po namin, Panginoon, dalangin maranasan ng iyong biyaya, kapangyarihan, pag-iingat, paggabay sa araw-araw na aming buhay. Ikaw lamang maitaas, ikaw lamang papurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. God bless po.